guys. Ayan o, so medyo mai-stress, sasakit yung ulo ninyo dahil dito sa mga pinagdadaanan nyo guys, dahil dito sa mga pagsubok na to, dahil dito sa separation na to, mga kapiksi. So medyo harsh, medyo hardcore hard. Lahat ng dumadaan sa paghihiwalay, lahat ng dumadaan sa breakup guys, problemang relasyon, dumadaan sa ganitong stage. So hindi kayo nag-iisa mga kapiksi, and kaya nyo yan, no? Marami. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito ay isang timeless reading mga kapiksi para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on mga kapiksi, past, present, and future approach. Past, present, and future energy, mga suggested approach, and yung potential future ng story nyo guys. So unahin natin tong deck na to. Ito yung mga angel messages at saka love messages para sa inyo. So yung angel messages, unplug ito, ibig sabihin nito guys, disconnect from the world and just retreat and focus on yourself, no? Mag-recharge kayo ng energy nyo guys, detox, no? Yung sinasabi nila na SOCMED detox or digital detox, kasi sa generation nowadays, sa panahon ngayon, everybody is on their phones, lahat na sa social media, wala, kumbaga parang parte na siya ng buhay natin, kahit mapabata, mapamatanda, 'di ba? Everyone is on their phones, trying to stay connected, trying to know, no, kung ano yung nangyayari sa mundo. And sometimes it's too much, so try to focus on yourself mga kapiksi. Mag-unplug mga kapiksi para ma-recharge, ma-cleanse kayo guys. Ayan, no, recharge your soul batteries by unplugging from the digital world, no? Yan, kakasabi ko lang. Connect with yourself by disconnecting from distractions such as other people's to-do lists. Take a stroll. The best way to generate fresh and innovative ideas is to balance the virtual and natural worlds. The birds in the trees have just as much to teach you as the internet. So try natin to connect with nature, to connect with ourselves instead of always being connected to the world. Syempre guys, ito naman ay advice lang, but I'm sure walang gagawa nito. Dahil sa panahon ngayon, I'm sure even this video, you are holding your phones right now, 'di ba? Para manood nitong video, para malaman kung ano yung mga kaganapan sa inyo. But if you feel like it's too much, then yeah, sometimes paminsan-minsan mag-disconnect kayo mga kapiksi. Pagkatapos nyong manood ng Pixie Tarot guys, okay? Alright. Ito naman ay sa love guys, ito yung nagbabadyang separation mga kapiksi. Time apart from your partner is on the horizon. So this will not resonate with all guys, but if you feel like this message is for you, then this is for you. Pwedeng may mga pagtatalo, pag-aaway, pwedeng may mga unresolved issues kayo na matagal na and paulit-ulit na, and kahit anong gawin nyo, hindi na talaga siya ma-resolve mga kapiksi. So and minsan naman pwede naman na kumbaga cool off muna guys, no? Lalo na kung mainit yung tension sa pagitan yung dalawa ng person nyo. Sometimes yung pag cool off or wag mo nang mag-usap habang tensionado pa, nakakatulong paminsan-minsan para kapag malamig na yung sitwasyon, malamig na yung mga isip nyo, tsaka kayo mag-usap, maaaring ma-resolve yung mga issues nyo. Pero minsan, kapag masyadong mainit yung tension, tas nag-uusap, nag-aaway lalong nagsisigawan, lalong nauuwi sa hiwalayan talaga guys, okay? So, kalma guys.
tsaka kayo makipag-usap. But if you feel like nothing is working, then maybe it's about time. Yung iba sa inyo guys, parang emotionally separated na, emotionally detached. May mga gap na mga kapiksi. Kulang na lang yung parang formal na physical separation. So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, shuffle ko to guys. Hanapin ko yung energy ng Scorpio. Habang sinishuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. Sa mga nagpahanap ng pampaswerte guys, money shaker jars, aventurine, tsaka citrine, may kita kayong mga link, tsaka contact number sa description box, tsaka sa comment section guys. So, Scorpio, kayo ay na-represent ng Queen of Cups. Kung ano lang yung makaresonate, take that message. Where you are right now, mga kapiksi, eto guys, pwedeng you are trying to resolve, no, etong mga issues na to with your relationship, mga kapiksi. Titingnan natin how the story goes habang binabasa natin yung spread nyo, pero this is a strong energy now for some of you. Maaring love connection ito guys, na parang you are trying to reconcile with your person, sinusubukan yung ayusin, sinusubukan yung i-fix, sinusubukan yung ibalik yung dati, mga kapiksi. Pwede rin na relationship sa mga friends nyo or sa family nyo, ganyan. Kung meron kayong mga hidwaan, mga kapiksi. And medyo challenging siya guys sa part nyo kasi marami talaga kayong mga problema na pinagdadaanan. So, kagaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, medyo mainit yung tension sa pagitan mo at saka ng person na to, mga kapiksi, okay? And sometimes kapag ganun, the more na you're trying to fix it, the more na mas lumalala yung sitwasyon. And in your case, ganun nga yung nangyayari. Medyo marami kayong clash, no? Parang nagka-clash kayo nitong person mo, mga kapiksi. And maraming conflict guys, no? Marami pa rin conflict kayo, may mga hindi pagkakaintindihan. Even if you try na mag-reach out, na magkausap, mga kapiksi, kahit na nag-uusap na kayo, parang ganun pa rin, conflict pa rin. Papalipasin nyo yung today, kinabukasan mag-usap kayo, ganun ulit, same scenario. So, parang conflict na paulit-ulit, mga kapiksi, which makes it hard for you guys. Nabuboost ito guys, no? Ibig sabihin malakas yung energy na talagang medyo yung tension sa pagitan nyo is medyo malala. Ibig sabihin nito guys, for some of you, pwedeng fresh na fresh pa yung sitwasyon. Kung ano man yung pinag-awayan nyo, kung ano man yung punot dulo guys, no? Nang hindi nyo pagkakaintindihan ng person na to, mga kapiksi. And you are trying to, yung iba sa inyo guys, parang hindi nakikinig, no? It's either ikaw yung hindi nakikinig dun sa person mo or siya yung hindi nakikinig sa'yo. Nag-uusap kayo guys, pero parang hindi kayo nagkakaintindihan. Walang willing na sumuko or sumurrender. For some of you, pwedeng pataasan din ng pride yung nagiging labanan nyo or yung nagiging sitwasyon nyo ng iyong person, kapiksi. And in the near future guys, ito medyo broken hearted guys. Sabi ko nga sa inyo, pag ito'y lumala, no, maaari talagang mauwi sa hiwalayan. This is more on relationship energy guys, although hindi naman natin sinadya na relationship
yung basahin, pero yun yung lumabas guys, no? This is more on relationship energy, and sabi ko nga, no, maaaring magkaroon ng separation, and maaaring ma-broken heart talaga yung iba sa inyo. You might grieve dahil too much emotional pain, mga kapiksi. So, medyo mabigat ito sa inyong kalooban. Maaari talaga itong mahuwi sa hiwalayan, guys. And kailangan nyo munang ayusin yung sarili nyo, mga kapiksi, kasi you might be very clouded yung isip nyo, guys. Pero dadating din yung time na kailangan nyo na magkaroon ng clarity of the mind, mga kapiksi. For now, medyo hindi pa siya nangyayari sa inyo kasi mainit yung tension kaya medyo magulo, madilim yung isip nyo. Pero dadating din yung time na kailangan nyo talagang kumalma para maging maayos yung isip nyo, guys. Kapag maayos yung isip nyo, malinaw yung isip nyo, tsaka kayo makakapag-isip-isip, tsaka nyo makikita yung beauty of separation. Kasi pag sinabing separation, guys, di ba, ang naiisip agad natin, iniwan niya ako, hiwalay na kami, masakit, lahat na ng worst possible na scenario na sakit na pwede nating maisip. But there's also a positive side. Kapag naghihiwalay, di ba, wala nang away, payapa na, peaceful na, malaya ka na, malaya na sila, pwede ka nang sumaya, pwede na rin siyang sumaya. So, yun naman yung positive side kapag nagkakaroon ng separation, mga kapiksi. Kumbaga, hindi na kayo nakakulong. And what you need to know, mga kapiksi, no, makaka-recover din kayo, guys, and magle-level up din kayo. I mean, not the relationship, pero magle-level up kayo as an individual dahil dito sa mga experience na natutunan nyo. Kumbaga, mag-gain kayo na experience. Parang guys, di ba, pag nagvi-video games kayo, kapag natapos nyo yung isang level, magle-level up kayo, nag-gain kayo ng skills, ng knowledge, di ba? Nag-upgrade yung mga tools nyo. So, ganun din kayo, guys. Dahil dito sa experience na to, kahit negative siya, maa-upgrade yung level nyo, yung experience nyo, yung skills nyo. And, there will be forgiveness here. Magkakaroon din ng patawaran in the future, guys. I'm not sensing na pwede kayong magkaroon ng reconciliation, forgiveness, no? Pero yung magkabalikan, parang especially if nauwi talaga kayo sa hiwalayan, parang medyo malabo on the cards, guys. Ang malinaw dito is separation, pero definitely forgiveness, guys. Ayan, no? So medyo mai-stress, sasakit yung ulo ninyo dahil dito sa mga pinagdadaanan nyo, guys, dahil dito sa mga pagsubok na to, dahil dito sa separation na to, mga kapiksi. So medyo harsh, medyo hardcore hard. Lahat ng dumadaan sa paghihiwalay, lahat ng dumadaan sa breakup, guys, problemang relasyon, dumadaan sa ganitong stage. So hindi kayo nag-iisa, mga kapiksi, and kaya nyo yan, no? Maraming nakaka-survive sa breakup, guys. So kaya nyo yan, even if hiwalay, kunwari kasal na, guys, don't worry. I mean, hindi kayo nag-iisang naghiwalay, marami. So I mean, kung kaya ng iba na malampasan yung sakit, yung pain, kaya nyo rin, guys. Maka-move on din kayo dyan, mga kapiksi. Iiyak nyo lang, it's okay to cry, guys, kasi kapag wag natin isuppress yung feelings natin, no? There are relationships that are worth saving, pero merong mga relationship na kahit anong gawin natin, hindi na talaga masalba, guys. And I'm sensing na this is one of those relationship na kahit anong gawin nyo, parang hindi na maisalba, guys. So mas better if magkaroon ng acceptance, forgiveness, para mas madali yung healing process nyo. Pero if sariwa pa, sige lang, guys, okay lang, iiyak nyo lang, mga kapiksi. Makinig kayo ng Ho'oponopono and self-love subliminal natin habang umiiyak kayo, no, para mas mabilis gumaan yung inyong pakiramdam, mga kapiksi.
Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating 2026 kapalaran guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.